Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Pagkagurgur nitong si Paulo Tantoco dyan sa Estados Unidos. Ito ang mga report ngayong araw kaugnay dyan sa balita na yan. Yung game. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Nako, yan o. Namatay sa cocaine overdose si Response Corporation Yare. Air Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report. Yan o ang mga hindi binabalita ng mainstream media. Yan ang mga mainstream media ang bayaran. Pero pasalamatan natin ang Billionaire News Channel. Palakpakan naman natin ha. Yan, laging ang Billionaire na yan. Sila yung nagbabalita doon sa mga mabibigat na ibalita. Sila din yung mga nagtatanong doon sa mga mabibigat na katanungan ngayong mga panahon na to. Kaya palakpakan nun natin ang Billionaire News Channel. GMA, News 5, ABS, nag-publish sila ng article maya-maya dahil siguro yung mga boss nila merong ano dyan, merong nalalaman o kung ano pa man dyan sa nangyari na yan dito kay, ano pangalan to? Paulo Tantoco. Tuloy Report natin. ito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed as significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, Anak ng Towa, ipinagdiwang ang Manila Film Festival sa Estados Unidos. Ano nangyari? Ayun, meron nagurgur. Anong dahilan ng pagkagurgur? Na-overdose sa Coca-Cola. Yan ang problema. Sobrang pagbabalat kayo ng administrasyon. Malamang sa malamang, ang pakay lang talaga ng mga yan, mag-Coca-Cola dyan sa Estados Unidos. Gumastos pa kayo ng kamahal-mahal, pwede naman kayo dito sa Pilipinas. O baka kung sa Pilipinas nyo pa ginawa yan, walang ganyang report na nangyari. Kung nadali man dito yung Tantaco na yan, Tantoco. sorry, nakakanano natin So, di ba, kung dito nangyari yan, malamang sa malamang, hindi lang total media blackout, walang medical legal, walang kung ano pa man sa bagay. Ika nga natin, ang Diyos ng tadhana ang magpapatumba o magpapatahimik o sisira sa pangarap nitong walang yung pamilya na to. Ika nga. Tuloy. present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Nako. Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Nako po. Tourism Secretary Cristina Frasco, Kasama ka pala dyan, Senator Jinggoy. Kasama ka pala dyan, SPGs. Anak ng Petrang Garapata, yan na nga ba sinasabi natin? Tuloy natin. MDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Nako. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po Sa tingin nyo ho ba mga kababayan, ito hinihintay ko to, mamaya, baka natin. Sa tingin nyo ho ba mga kababayan, kailangan natin tanongin si Jinggoy at itong si Cheese. Kasi kasama sila Nako po. natin, dumating si First Lady sa Pilipinas,
March 10, Nako. 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Yun o. Si? Pasalamat kayo dyan. Para sa pasalamat kayo, okay? At least, di ba, pinakita yung yung mga larawan na yan, na talagang present itong si Lisa, pero di umano, matagal na yung mga yan, di umano, edited yung mga yan, di umano, isiningi lang si Kokak dyan, di ba? Maya-maya, nagpunta ng Hong Kong si Tatay Digong, tinakpan nila issue. Ngayon, ano pang patatakot nyo? Naku, mga isang truck ng kalansay ang kailangan natin bago matakbo. Maganda, yung taala, punuan nyo ng kalansay yan. Dahil hindi man natin mapagtatakpan to. Ako na, kunyari ako yung secretary diyan sa PCO. Okay. Guys, listen. Hukayin lahat ng kalansay, ihulog diyan sa taal. Kailangan natin ng maraming kalansay. Mahirap. Mahirap po pagtakpan nito, mga kababayan. Mahirap kahit anong media blackout nyo dito. Yung kakashare lang ng mga kababayan natin sa mga wall nila, pagtatanong kung anong nangyari dito, Senator Jinggoy, Senator Cheese, ma-overwhelm ang PCO dito. Kaya kunin na lahat ng kalansay ng aso, kalansay ng pusa, lahat, ibaon dyan. Madami-dami pang kalansay ang kailangan hanapin ng Coast Guard dyan. Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayun, palakpakan ho natin ang napakagiting na pagbabalita ng Billionaire News Channel kaugnay dito sa balita na to. Rekta na ho tayo dito kay Manong Ted. In-interview niya ho dito. Itong si attorney. Ito magaling pa sa Korte Suprema, siyempre. Alangan naman niya si George Garcia, itong si Joel Chua, magpapatalo sa Korte Suprema yan. Ika nga yung yung inihinging paliwanag ng Korte Suprema dyan sa House of Representatives. Dito sa video na to, ika nga ipapaliwanag. Mag-aabogado na itong si Joel Chua para dito kay Reginald Velasco. Doon sa Secretary General Velasco. Siya mag-aabogado para sa kanya. Pakinggan nyo ho yung mga walang kapararakang paliwanag ng isa sa mga prosecutor dyan sa impeachment trial nitong si VP Sara. Eto mga kababayan. Kay Mike Flores. Ganda umaga, paring Mike. And kay Ma'am Mary Go. Magandang umaga rin po sa inyo. Nasa rin na ngayon si Congressman Joel Chua ng Manila. Isa po sa mga House Prosecutors nga po dito sa paparating kung matutuloy man ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Magandang umaga po, Congressman. Ay, magandang umaga po, Manong Ted, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Salamat sa NDJ Chacha pala. Opo, salamat sa panahon, Congressman. Congressman, ito nga po. Hindi mo natin si PH update. Dapat PH update din pala. Salamat. Good morning, Kong. Di ba, gaganunin din kita kagaya kay DJ Chacha. Good morning, Kong. Ganon. Nakaabot na po sa inyo itong Supreme Court po na order. Nako, para yan po na. Pinagpapaliwanag po, tama ba parang similarly yung issue na hinihingi sa inyo ng Senate Impeachment Court dito po sa pagpapaliwanag sa mga unang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara? Well, basically, humihingi lang po sila ng mga dokumento, mga impormasyon na under oath na patungkol po dun sa petition po na nakasampa po sa kanila. Kagaya po ng status ng unang tatlong complaints ng mga private citizen. So, yung mga exact date po kung kailan
kailan yung mga complaint na na-file ng mga private citizens. So siguro yung sa akin kung paniniwala yung mga chronological of event at mga dokumento na relevant Yan, tama, po oh. para po sa kanilang Oh. pagdidesisyon. Hindi. Nalito din ng kasi ang meron kayong rules, di ba? Merong rules sa impeachment. Ha? Pagka natanggap yung impeachment complaint, nakalagay doon sa rules, immediately idalhin sa tanggapan ni speaker o kung ano pa man dapat gawin diyan. Alam nyo kaya pinagpapaliwanag kayo dahil nakitaan kayo ng kakulangan ng Korte Suprema. Alam naman ho natin yung mga pagdating sa mga ganyang klaseng rules, yung korte ho talagang dyan, hindi ho pwedeng mabali yan, ika nga. Ginawa yung rules na yan para sundin, ika nga. Singil kayo ng singil sa fourth week, di ba? Pero yung immediately, di nyo naman alam ibig sabihin. Noong napunta dyan sa Senado, gusto nyo immediately. Pero gusto nyo fourth week. Trial agad. Pero yung immediately, nung pagtanggap nitong si Reginald Velasco, hindi immediately binigay kay Tambaluslos. Hinintay pa niya yung 3 impeachment complaint. Anak ng toko. Diyan tayo nagkakaproblema. Diyan kayo mabubutasan ng Korte Suprema. Ika nga. Troy. Congressman, yung pong mga hinihingi na yan ng mga petsa, doon sa paghahain ng impeachment, kasi 4 nga po ito, yun hong mga bagay na yon hindi ba ho nakababahala sa punto ng mukhang may nasisilip? Nako. Sa akin po, wala naman po kung nakikitang kabahala. Di naman ikaw si Reginald. Parte lamang Tama ka ng ba? proseso para makapag-desisyon po ng maayos ang ating mga maestrado dahil ito po ay mga impormasyon na siyempre magbabase po sa petisyon po na isinampa po sa kanila. Opo. Kasi nga yung status daw nung first 3 complaints filed by private citizen. So, Congressman, sino po ang sasagot po dito officially po sa petition na ito itong order na ito ng Supreme Court? Mayroon pong parte dito na sasagutin ng House at mayroon din pong parte dito na sasagutin po ng Senado. Opo. And then sa House po, House lang ho ba ito o katuwang po ninyo ang tanggapan po ng Solicitor General? Ang pagkakaalam ko po kasi yung sa amin po sa House po ito mismo ibinigay. So ito po mga dokumentong to ay ang tanging makakasagot dito ay ang House po. Opo. At dito po sir sa isyong ito, I hope you don't mind me asking kasi ang pinag-uusapan nga po dito ay yung pong inihain na una ng mga impeachment complaint. Hindi po ba, kung magugunita natin, Congressman, bago po itong 4th impeachment complaint na dumaan nga po doon sa mas mabilis na proseso, no? Yung pinakailangan pong Yun ang nila, yun ang immediately nila. Wala nang nagbutuhan, automatic, pirmahan na. Yun nga ang iba, sinabi ni Senadante, paano ba yan? Papatawag kita sa Senado dahil isa ka sa mga pumirma. Paliwanag mo sa amin kung anong laman noong complaint labang kay BP. Articles of impeachment. Hindi, wag naman. Ibig sabihin, hindi mo talaga maintindihan nung mga pumirma yung mga impeachment complaint laban dito kay BP Sara. Tuloy natin. Thirds po lamang ng boto kaya po na idiretso na po ito as articles of impeachment, hindi na po dumaan sa hearing ng Committee on Justice kasi nga po ito na po yung kumbaga fastest mode na legal naman. Yung pong 3 na inihain na hinihingi nga po ng exact dates na ito, ano ba ang rule ng House kapag po tinanggap ng SecGen yung pong impeachment complaint either coming from a member of Congress, verified complaint, or a private citizen pero po meron siyang endorsement ng congressman? Ang rule po kasi dyan, kailangan within 10 session days may transmit po ito or may refer po ito sa
proper committee. Kasi po, ang issue po kasi dito ay yung tinatawag po natin ano yung ginagamit nilang words kasi na yung sa 10 session days. Dito naman po kasi sa amin pong meron po kasi tayong tinatawag na session number 1, session number 2. So dito po sa atin, pumapasok po siya sa 10 session days. So session number 26 yata or 27 at nang na-transmit po ito ay session number 37. So kung hindi po ako nagkakamali. So kaya po dito po sa tinatawag natin 10 session days, ito po ay pas. Opo. Actually, sir, hindi ba yung pong tatlong impeachment complaint na iyon, hindi naman sila nai-refer ba sila sa Office of the Speaker ni SecGen? Naisama po sila sa order of business sabay-sabay. Kasi meron pong kaso, hindi ko lang po maalala eksakto yung title. Pero dito po sa kasong to, parang sinasabi na pinapayagan naman po na yung SecGen na antayin muna, lalo-lalo na kung alam niya. Kasi kung hindi po, kung ang magiging basihan po natin ay yung unang filing ng impeachment complaint, ay ang mangyayari po yan, unahan na lang po. Opo. Sige, So, paliwanag mo. klaruhin ko lang. Dito po sa case at bar ngayon, Congressman, dito po sa case at bar na ito, yung pong tatlo na nauna na i-refer on record sa sa Speaker of the House and the Speaker referred it correspondingly sa Committee on Justice? Sa order of business po ng plenaryo. Opo. Kasi So nga po, hindi po sila na-refer pa sa Committee on I Justice see. dahil wala pong referral. Kaya hindi po natin po pwedeng masabi na kompleto po yung Proseso. initiation. Hindi talaga rinifer. Hindi talaga rinifer. Nagpabida muna na ang daming impeachment complaint laban kay Sara. Imbis na nakabuti yung ginawa nila na yon, mas nakasama pa dyan sa issue ng impeachment laban dito kay VP. Yan ang problema sa inyo dyan sa House. Masyado kayo mga bida-bida. Yung initiation. kasi doon po nagkakatalo. Kailan ba? Sige po. So, Okay. Congressman Joel, can you educate us, according to your rules and according to the Supreme Court jurisprudence po dito, when is an impeachment complaint deemed initiated? Dalawa po yan. Unang-una po, kailangan po magkaroon po ng filing at pangalawa po, kailangan mai-refer po to sa proper committee. Kasi dalawang klase po ang proseso. Ang proseso po niyan, unang-una, ay ito po yung tinatawag natin na committee, dadaan po sa committee level. Yung isa pong proseso, yung tinatawag po natin na house action. Yes, sir. Okay, doon sa committee level, kailangan po, dapat yan, meron pong, para makumpleto po yan, kailangan may referral sa Committee on Justice. So, ito pong route na pinasok po ng dito po sa impeachment po ni Vice President Sara, ito po yung house action. Opo. Yung nga yung amin na ipaliwanag. Which is nasa rules po yan at saka nasa Yes, opo. May klaro po yun. 2/3 lang po ang kailangan dito. You got more Yes than. po. More than 2/3 nga. Yes. Ito rin po yung dinaanan nung panahon din po ng dating Pangulong Estrada, no? Yung that process. Tama po kayo. Okay. So balikan ko lang yung isang mode, no? Okay. Kasi po dito, no, I think dito po ang magiging contentious issue. Kasi ang sabi po dito, no? Opo. Yung pong filing and referral of verified complaint, no. Basahin ko po, Congressman. Ito po yung House rules ninyo, ha, opo. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Okay. Ginawa niyo. So, yeah, opo. And then, Teka. Pasagutin muna natin siya. Ginawa ba ni SecGen yun? Na immediately
Ginawa ba yon? Forthwith kayo ng forthwith. O yan, nasilipan kayo ng Korte Suprema. Sinasabi ng Korte Suprema, yun dapat ang forthwith. Yun dapat ang immediately. Hindi sila gumamit na mabulaklak na salita diyan sa ano na yan, diyan sa proseso na yan. Dahil yan talaga ang dapat na immediately. Yung forthwith sabi nyo, gusto nyo bilisan. Pero nung sinumite, tinanggap nitong si Sec. Jan Velasco, yung unang impeachment complaint, dapat pala hindi man forthwith yung ginamit na salita eh. Hindi man forthwith eh. Okay lang sana kung forthwith yan. Flexible, ika nga nitong si Justice Ascuna, di ba? Oh. Pero, ay sinabi, ginawa ba yung immediately? Yun ang problema natin. Kasi kung ginawa yung immediately, una na yon. Kasi pagka ginawa yung immediately, okay, naipasa na, stop na yon, wala na pwedeng tanggaping impeachment complaint. One impeachment complaint kada 1 taon lang. Hindi nila rinifer kasi magpapa-optic pa sila. Yan tuloy, nabutasan sila. Actually, doon pa lang sa pagtanggap ni Sec. Jan Velasco, dapat stop na doon. Lahat ng susunod doon sa unang impeachment complaint, wala na dapat. Kasi nag-umpisa na yung 1 year pagkatanggap ni Sec. Jan ng impeachment complaint. Yun ang pagkakaintindi natin. At marami sa mga abogado, yun ang pagkakaintindi nila. Maging yung napakahusay na abogado na si Rodante Marcoleta, yun din ang pagkakaintindi niya. Then, an impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. An impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on information and belief or upon knowledge, information and belief or lacks a proper verification shall be treated as an unsigned impeachment complaint. Yan po, klaro yan, ha? The Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt and shall then be referred to the Committee on Justice within 3 session days. Okay, so Yun, klaro po ito, oh. no? So klaro po ito, sabi nga ninyo. Sabi nitong si Manong Ted, pagka hindi mo naiintindihan yan, talagang tambalus-lus ka na lang. Di ba? Klaro ho ito, na immediately. Nagbilang kayo, mukha naman pong hindi siya sumakto doon po sa sa bilang ng... Pasok po siya doon sa 10 session days. Opo, pasok sa 10 session days pero hindi na i-refer sa Committee on Justice, tama? Tama po. Okay, sige. So ito ngayon tanong, mukhang dito po yata ang yung Problema. bakit daw inupuan ng Sec. Gen yung mga complaints at hindi siya forthwith. Kung baka gagamitin ko, Palitan na yan si Sec. Jen. Tumanda na yan dyan sa House of Representatives. Wala pa rin anak ng tokwa. Yung Sec. Jen na yan, panahon ni Tatay Digong, dami na. Namuti na lang ang bukbuk niya sa ilong. Nandyan pa rin yung walang yung... Diba, mayaman na ho kayo. Sec. Jen Velasco, umalis na ho kayo dyan. Utang na loob. Langya kayo. Congressman, bakit hindi immediately refer to the Speaker upon receipt of the complaint? Meron po kasing kaso, yung nga po yung binabanggit ko po sa inyo kanina, hindi ko lang maalala yung kaso na title, kung saan sinasabi po dito na yung section hindi naman kailangan pag final po sa kanya kailangan automatic ibigay niya. Dahil lalo pat po kung alam po niya na may mga susunod pang mga complaint na isasubmit. Sige lang. Dahil kung ganun po Depensa ng ang mangyayari po niyan, kada bigay na lang po niya, kada Tanggap. may magpa-file na lang po, tanggap na lang po siya, ibibigay niya, doon na, kung yun po ang magiging basihan natin ng 1-year ban rule, di pa unahan na lang po yan. Opo. So dito po kasi ang sinasabi naman po dito, wala naman pong bilang. Bagamat ang sinasabi po dito, ang bilang ng binabanggit lamang dito ay yung 10 session days. Opo. So yun po, so kumbaga po, Congressman, kinaklaro po ninyo na yung Sec. Gen, nung tinanggap niya itong mga paunang complaints na ito, hindi niya muna ito inaksyonan
hango din sa kanyang kapangyarihan bilang SecGen sa panahon na iyon? Well, yung SecGen po siguro makakasagot po niyan, but I can only assume na dahil may mga, noong time na yun, nung may nag-file po ng una, may mga nagsalita na po na may magpa-file din eh. Kaya, kumbaga, may mga, kung ang gagawin po niya, so, ang inassume ko, ginather niya muna lahat. In fact, meron pa yatang isang nagsalita na magpa-file pero hindi na umabot. Opo. Opo. Kasi kaya ho namin ito kinaklaro lang nga kasi alam niyo baka ito yung maging cause of delay nitong trial, di ba? Kapag sinabi ng Senado, hintayin muna natin ma-resolve yan ng Supreme Court bilang paggalang sa kanila. So, Congressman, paano po natin to dapat intindihin, no? itong word na ito? Kasi kung doon sa Senado, yung forthwith, ang kahulugan nila, kung kailan ko lang gusto. Ang forthwith po, depende, no? Ito po, ulitin ko lang, very... Ito talagang si Manong Ted na paghahalata ka din. Kung kailan ko... Filed complaint for impeachment by a member of the... Kay naman Manong Ted naghahalala. Diba? Ibinigay ilang oras na lang magsasara na Senado. Hindi man nagpatawag ng special session ng Presidente. Paano nila a-actionan ng forfeit yun? Forfeit nga, sinabi nitong si former Associate Justice Ascuna, flexible. The House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed. Yung gusto magreklamo, with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Yung immediately referred to the Speaker, hindi po forthwith yon, Congressman? Well, pwede po nating sabihin forthwith, pero siyempre po, may mga nagsabi nga po sa kanila na maghahabol din, na magpa-file din. So, ito naman po ay as long as hindi ka lumalabag doon sa 10 session days. Opo. So, ang bottom line pa rin dito, Congressman, hindi yung actual na aksyon ng SecGen upon receipt. Kasi sabi nga ninyo, ang logic dyan, kung ganyan, kung ako yung impeachable official, kaibigan ko, file ka sa akin ng impeachment, kahit na walang pasiyan. Para on record, meron na ako, so meron na akong 1-year ban, di ba? Ganun po lalabas doon. Ganun na lang po ang gagawin natin. Ayusin natin ang rules. Huwag yung sisihin yung, huwag kayong gumawa ng kabalbalang senaryo na yan. Anak ng toko, sarili mo, papa-impeach mo. Napakalabo naman nun. Para saan? Para maitigil. Hindi mangyayari ho yan, kabalbalan yan. Paano pagka tinotoo? Paano nakakuha ng boto? Siraulo ka ba? I-impeach mo sarili mo? Ang toko. Sige, na natin, higa nga nila, pagalawin na natin ang ating mga malilikot na kaisipan. Pero kahit paano ko isipin, hindi talaga mangyayari yan. Ngayon, kung alam mo naman palang hindi makakakuha ng boto, alam mo naman puro kabalbalan ng impeachment, hindi ka pala ma-impeach, bakit ka magpapafile in the first place ng impeachment kung bihira talaga. May magpapile para magamit yung 1-year ban. Opo. So nangangahulugan, Congressman Joel, ito magiging depensa nyo sa Senado, sa Supreme Court dito kung sakasakali sa inyong pagsagot dito sa inyong, kasi baka doon kayo tumbukin yung, bakit kasi inupuan niya ng SecGen, hindi ka agad hihain sa Office of the Speaker para sa kanyang kaukulang referral? Maliwanag naman po kasi yung nasa rules Ang batayan po ang sukatan po ng araw ay yung 10 session days So, wala naman yung una At in fact, meron nga pong kagaya po ng Opo. Kagaya po ng binabanggit po, Congressman, na puputol. Opo. Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. Meron pong decided case ang Supreme Court at maliwanag dito na sinasabi nga po na hindi naman ibig sabihin ay pag nakatanggap ang SecGen, kailangan immediately dalhin niya na agad doon. Kung hindi kailangan, lalo na kung may nalalaman po siya na meron pa Tanggalin na natin yung immediately para wala kayong problema dyan. Kung iba,
pwede po niyang i-gather muna. Ito ho ba yung Francisco versus House? Yung Francisco po, ang pagkakaalam ko po, ang issue po dyan yung sa transmit, yung initiate. Yan po ang nagdesisyon, yan po ang nagsabi na yung word initiate, ibig sabihin filing at saka referral. So makikita po ninyo yan, nandiyan dyan po yung Francisco, sinide po yan dun sa rules. Nasa footnote po yan sa baba. Opo. Ito nga din po nga kasi yung pinanggagalingan nga kasi sa kasong ito ni Davide, may pangalawang impeachment complaint. No, ho. Ito ho yun eh. Ito yung pinagmulan po ng kasong ito tungkol dun sa Judicial Development Fund during that time. Anyway, sige po. So Congressman Joel, kumusta po kayo sa prosecution? Ay, wag mo nang kumustahin yan. May masasarap ang pagkain yan. Nanabana nga lang eh. Ng toka, ano yan, ano lang,